pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa paglikha ng isang obra, iba't ibang pinaghuhugutan ng inspirasyon, kapanganakan, kamatayan, ang sining din ang instrumento nila upang maitatak sa mundo ang bahagi ng kanilang katauhan. Sa sementeryong ito, may mga bungo at kalansay na nakakalat at walang umaangkin. Pero sa kamay daw ng isang alagad ng sining, maging ang patay ay kayang buhayin. Sa videong ito, ipinakita ni Alvin kung paano niya ginamit ang bungo bilang medium. Sa magaspang at maitim na liha, paulit-ulit niya itong kinaskas. Simple lang ang disenyo niya. Kailan mo na isipang gumamit ng kakaibang material para sa art mo? Nung college, nung parang studies, research sa bagong approach ng paggawa ng artwork. So kasi nung time nung college, challenge kami ng professor namin, which is Roberto Chabet, to look for new ways of making art, new ways of seeing an object or how you express it, parang ganun. So more on conceptual kasi yung approach ni Chabet, na importante yung idea sa paggawa ng art versus dun sa final product lang. Tinalakay niya ang temang kamatayan dahil ito ang sentro ng kanyang interes noon. Ito ang naging college thesis niya. Bakit mo? Death eh. Death head eh. Siya yung symbol ng diba, ng ating mortality. Tapos, marami kasi akong gustong i-break ng time na yun. Marami akong gustong basagin. Pati na rin sarili ko. Yung ideas ng afterlife dati. Kasi nung time na yun, college ako eh. Medyo wild nung time na yun. So, why not? Why not do it? Ano yung pinaka-matinding criticism mo dun sa ginawa mo, nung ginawa mo yung bungo? Sa akin, hindi pa mababastos eh. Actually, it's respect eh. Respect for the dead, for the departed. Kasi yung ginawa ko yung work para sa atin. Parang raising the dead from the ground and putting it in a different world na kung saan mas maaalagaan pa siya at mas ma-appreciate pa. Para sa karamihan, ang labi ng namayapang tao ay itinuturing na sagradong bagay na dapat igalang. Kung kaya't ang interpretasyon na ito ni Alvin ay maaring maituring bilang pambabastos ng ilan, lalo na para sa mga relihiyosong tao. Ngunit ang paggamit ng bungo ng tao sa larangan ng sining ay isang sensitibong issue na hanggang ngayon ay pinagdedebatihan. Maaring may magsasabing nakakatakot ang ginamit na medium ni Alvin, pero tagumpay naman daw ang inani ng kanyang obra. Ang pinamagatang Number 80 versus Complex ay binili ng isang Taiwanese collector. Ang iba naman niyang skull painting ay nakakonsign sa Osage Gallery sa Hong Kong. Isinali na rin sa iba't ibang prestihiyosong exhibits sa Japan at iba pang gallery dito sa Asia ang obrang ito ni Alvin. Ngayong araw na ito, sinaksihan namin ang proseso ng aktwal na paggawa ni Alvin ng kanyang obra. 3 bagay o medium ang ipangkakaskas ni Alvin sa lihang canvas: bala, buto ng hayop, at sariling kuko.